ako kita entero, taga-Bulan. Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa himpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid at mga kaibigan, saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, dyan po sa Kapul, sa Bihiya. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong
makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Raymar sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong tatalakayin. Pagbati po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pagbati sa lahat ng atin pong mga tagapanood sa atin pong Facebook Live. Amen. Good morning sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Amen. Maging sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosarin, Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Salamat po sa Diyos sa proteksyon at pag-iingat sa inyo pong pagbiyahe. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po mga kapatid sa lahat ng atin pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig sa kanila pong mga radio. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook Live, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa lahat ng mga dumalo sa atin pong schedule ng pagsamba kahapon. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Nawa hindi lang yun ang una at huli nating pagsasama o huling pagkakataon na tayo ay magsasama-sama, kundi hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo ay magpapatuloy sa pagsasama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo pa akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang atin pong contact number. Amen. Good morning din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan sa Magsaysay, mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, at ang mga kapatiran natin dito sa sentro ng Bulan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Magpakatibay po tayo. Amen. Magpakalago at magpakalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maging sa atin pong mga Facebook Live viewers, good morning sa atin pong mga taga-subaybay din. Brother Andy Orozco, good morning. And Sister Elena Burabo, good morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, good morning. Sister Angelita Ligoro, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Ameliana Sulayaw, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Divine Espela Guyal, good morning. And Sister Rebecca Montemor, good morning po. Praise God. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Amen. And pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Praise God. Maging kay Sister Aida Ramos, good morning din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati po sa Guneo family, Isiha family at Soledad family, dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagiging pagpapala sa atin pong paglilingkod. Amen. Sister Brother Dexter Bayugo, good morning din po sa iyo kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Sarah Galos, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And Sir Dario Tobias, good morning din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Excuse me. Praise God. So mga kapatid, ang atin pong schedule ng pagsamba ay patuloy po nating ipinapag-anyaya sa bawat isa. Amen. Araw po ng Sabado, dyan po sa Iquirino, alas 8 ng umaga, at dyan po sa Magsaysay, alas 6:30 ng umaga, araw din ng Sabado. At pag araw ng Linggo, dyan po sa Santa Remedios, alas 7 po ng umaga, mga kapatid, ang atin pong schedule ng pagsamba, araw ng Linggo. And every first Sunday, mga kapatid, praise God, ang atin pong pagtitipon ay dyan po sa Iquirino, alas 8 ng umaga. Amen. Praise God. At kung kayo naman po ay dyan sa Matnog, ang atin pong schedule ng pagsamba alas 8 ng umaga tuwing araw ng Linggo, dyan po sa Purok 7, Barangay Gadgaron, mga kapatid.
yan po, nandyan po ang atin pong church location. Kayo po ay aming inaanyayahan mga kapatid. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Manurabi, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Matnog, dyan po sa Bulo, Barangay Bulo, dyan sa Barangay Caloocan, sa Barangay Tabunan, at dyan po sa Camachiles, Tablak, and Barangay Sinibaran. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Barangay Gadgaron, good morning. At dyan po sa Kapukutan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God. Maging dyan po sa Santa Magdalena, sa lahat ng ating pong mga masugid na taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo mga kapatid. Praise God. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Amen. Praise God. Dyan po sa Barangay Kalintaan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay magpapatuloy na mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Praise God. At patuloy natin buksan ang ating mga puso at isipan. Amen. Na kung saan, praise God, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, marami tayong matututunan. Tayo po ay magsimula sa atin pong pagtatalakay ng salita ng Diyos na kung saan itong pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamagitan ng atin pong panalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Praise God. Let us pray. Amen. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa napagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Tunay nga Panginoon na ikaw ang Diyos na nag-iingat, ikaw ang Diyos nagbibigay ng proteksyon, gabay at patnubay. Panginoon, pagpalain po ang amin pong mga taga-subaybay sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan ngayon. Espiritual na kamalayan ay patuloy na mabuksan sa ang kanilang mga puso, O Diyos, at patuloy na maunawaan nila ang iyong mga salitang aming pag-aaralan. Guide us, Lord, be with us. Samahan po kami, Panginoon, sa amin pong pagtatalakay. For we can do nothing without you, Lord Jesus. Patuloy mo pong ipangusap ang iyong banal na salita na ito ay umakay sa mga taong naghahanap ng katotohanan at nagnanais na magtamo ng kaligtasan. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Tayo ay magpapatuloy. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, praise God. Amen. Pwede nyo po kaming sabayan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. In the book of Romans chapter 2. Amen. Verse 4. Amen. Hanggang verse 11, mga kapatid. Praise God. Amen. Verse 4 hanggang verse 7 po muna tayo, Brother Raymar. In the book of Romans chapter 2. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipong ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito natin makikita, mapapansin natin, amen, ang mga salita ng Diyos o ang mga salita ni Apostol Pablo na kung saan meron siyang mga babala sa mga tao tungkol sa paghuhukom, amen, praise God, at sa pagbibigay sulit ng tao sa harapan ng Diyos, mga kapatid.
na kung saan, amen, sabi niya Apostol Pablo, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So maraming mga tao ngayon, mga kapatid, amen, ang hinahamak, hindi literally na hinahamak, kundi sinasamantala yung kabutihan ng Diyos at yung pagpapahinuhod ng Diyos, mga kapatid. Sinasamantali nila yung kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na lagi nilang sinasabi, ang Diyos naman ay mabuti, ang Diyos ay laging nagpapatawad, ang Diyos ay ay pag-ibig, kaya mas pinipili nila ang gumawa ng kasalanan dahil naniniwala sila na kapag humiling sila ng tawad sa Diyos, patatawarin sila ng Diyos. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Mga kapatid, may tao, ang pag-aralan natin ngayon, mga kapatid, may mga tao na nagsasabi, kumbaga, Pastor, masamang tao ito, pero hindi pa rin na parang maganda pa rin ang buhay, hindi pa rin na nagkakaroon ng mga rimalaso sa buhay. Ano kaya ang masasabi ng Diyos niyan? Ito, mga kapatid, ang sagot diyan. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, kaya tayo malakas pa ngayon sa kabila ng mga ginagawa nating mali, ay para akayin ka sa pagsisisi. Bigyan ka ng pagkakataon para ma-realize mo, mga kapatid, na kailangan mo magsisi habang may panahon pa. Amen. Kaya ang pag-aralan natin ngayon ay ang paghatol ng Diyos, ang paghatol na darating sa mga tao. Mayroon pong paghatol. Kaya sa mga nagsisigawan ng masasama, sa mga nag-i-enjoy na gumawa ng masama, na tila baga hindi lingid sa kanilang kaalaman, amen, sa kanilang kamalayan, na tila baga hindi nila alintana yung galit ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang paghatol na darating sa bawat tao sa darating na panahon, hindi man natin alam kung kailan, pero kapatid at kaibigan, ang masasabi natin, anuman ang iyong ginagawa ngayon, kasalanan man yan o mabuti, ipagbibigay sulit mo yan sa Panginoon. At ang nakakalungkot dito, sa katigasan ng iyong puso, ay hindi ka pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, kaya napupuot po ang Diyos sa mga taong may pusong hindi nagsisisi. Ika nga, walang konsensya, hindi niya ramdam ang konsensya sa kanyang sarili. May mga tao kasi na hindi sila wala sa bokabularyo nila ang pagsisisi, mga kapatid. Pero tandaan natin na sa bawat tao, mga kapatid, amen, ipagbibigay sulit natin sa Diyos lahat ng mga ginagawa natin. Pero sa mga nagsisipagtiyaga sa mga mabubuting gawa, mag-aani sila ng buhay na walang hanggan. Alin po yung mga mabubuting gawa? Ito po yung mga paggawa sa kalooban ng Diyos, paggawa sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 8 to 11, ganito po, mga kapatid, ang atin pong mababasa. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan, kapighatian at kahapisan,
ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una at gayon din ng Griego. Datapwat, kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Dito natin makikita mga kapatid, sa katunayan ang banal na kasulatan, nagpapahayag ito ng kung ano ang magiging kahihinatnan ng ginagawa ng tao na mabuti at masama. Dito natin makikita, sabi ni Apostol Pablo, sa mga palaaway, sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan. Ibig sabihin, may mga tao na alam nila ang katotohanan. May mga tao na alam nila ang katotohanan, hindi lang nila sinusunod. Kaya ako naniniwala na sa lahat ng mga nakikinig ngayon, alam niyo po ang katotohanan. Kaya lang ang problema, hindi natin nagagawa ang katotohanan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sa mga palaaway, sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, hindi sumusunod, alam nila pero hindi nila sinusunod, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan. Alam nila ang katotohanan, pero mas pinipili nila ang kalikuan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kagalitan at kapuutan, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Dito natin makikita yung kagalitan, kapuutan, kapighatian at kahapisan ang mararanasan ng mga taong gumagawa ng masama. Mga kapatid, una sa Hudyo, una at gayon din sa Griego. Yung Hudyo, anak ng Diyos na yun sa pangako kay Abraham. Pero may parusa pa rin sa kanila. How much more tayo ng mga hintil, mga kapatid. Datapwat, kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una at gayon din sa Griego, sapagat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So mga kapatid, kapag gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan. Pero kapag gumagawa tayo ng masama, ang masama kasi sa Diyos, yung alam mo ng tama, alam mo na ang totoo, hindi mo pa rin ginagawa. Yun ang masama sa Diyos. At ayaw ng Diyos na ganun, na tayo ay mamuhay sa ganung paraan ng klase ng pamumuhay. Kaya kapatid at kaibigan, ano man ang iyong ginagawa ngayon, pag-isipan mong mabuti. Makinig ka ng mabuti, mga kapatid. Amen. Sapagkat ano man ang ginagawa natin ngayon, dalawang bagay lang yan. Pwedeng walang hanggan mong ipagpapasalamat sa Diyos dahil gumawa ka ng mabuti at sumunod ka sa utos ng Diyos, or walang hanggan mong pagsisisihan, paghihinayangan dahil hindi mo nagawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos at hindi mo sinamantala ang bawat panahon at pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya may paghatol na gagawin ang Diyos sa lahat ng mga tao, anuman ang ating ginagawa, mga kapatid. Kaya sa mga nag-i-enjoy na gumawa ng masama, hintay lang po. At sa mga gumagawa ng mabuti, nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag tayong mapagod. Or pwede kang mapagod, huwag ka lang titigil, huwag ka lang hihinto. Magpakatibay tayo at panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon na patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa atin. 2 Korintos 5:10 hanggang 11. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos, at inaasahan ko
na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budi. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, tayong lahat, tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So doon sa hukuman ni Kristo, mga kapatid, amen, tatanggap tayo ng bagay na ginawa natin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Mga kapatid, mabuti man ang ginawa mo o masama, ipagbibigay sulit natin yan sa Diyos. Tatanggap tayo niyan. Aanihin natin yan. Kapag masama, kapag nanatili ka sa paggawa ng masama, kinalakihan mo na ang paggawa ng masama, kinatandaan mo na at ikinamatay mo pa ang paggawa ng masama, ang hatol sa iyo ng Diyos, mga kapatid, ay kaparusahan. Pero kapag mabuti ang iyong ginagawa, sumunod ka sa Diyos, amen, naglingkod ka sa Diyos, amen, mayroon kang buhay na walang hanggan. Ang mabuti na tinutukoy dito ay hindi lang sa paggawa ng mabuti sa sarili natin, kundi ang mabuti na tinutukoy dito, ito yung mga mabubuting bagay na nasa kautusan ng Diyos, hindi sa kautusan ng tao. Kasi iba ang kautusan ng tao kaysa sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, kapag sinunod mo, ikabubuti mo yon at ikalulugod pa ng Diyos sa iyo. Pero kapag gumagawa tayo ng sarili nating kagustuhan, marahil sa mata natin mabuti, pero hindi natin alam, masama yan sa mata ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon ay kamatayan, pagkapahamak. Kaya ang mabuting gawa na tinutukoy dito, ito yung mga gawa na bunga ng pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Hindi mabubuti na bunga ng ating mga sariling gawa o sariling opinyon, sariling kaisipan, mga kapatid. Kaya nga, ang payo ni Apostol Pablo, hinihikayat niya ang mga tao na magkaroon ng takot sa Panginoon. Kasi, mga kapatid, kaya may mga tao na nag-i-enjoy sa paggawa ng masama kasi hindi sila natatakot sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga hanggat ang Diyos hindi nagpapahintulot ng mga unos, hindi nagpapahintulot ng mga lindol, walang taong matatakot sa Diyos. Kasi hanggat ang tao nag-i-enjoy, walang masamang nangyayari, pakiramdam nila tama yung ginagawa nila. Kaya nga, minsan pinapahintulot ng Diyos na magkaroon ng lindol, magkaroon ng bagyo, magkaroon ng mga unos, bagamat hindi natin yun ipinapanalangin, ganun pa man, mga kapatid, ang realidad ay sumisigaw at malinaw na ang Diyos nagpapahintulot ng mga ganung pangyayari para ang tao tubuan ng takot sa Diyos. Mga kapatid, kaya lang ang problema, pagkatapos ng unos, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng lindol, pagkatapos ng mga sakuna, back to normal naman, back to normal again, mga kapatid, yung mga ginagawa na mga mali sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya si Apostol Pablo, hinihikayat niya lahat ang mga tao, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Mga kapatid, na yung takot na yan, amen, ay magdadala sa atin sa pagsisisi, magdadala sa atin sa panunumbalik at paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan lagi natin yung ating katungkulan, yung ating gampanin. Mga kapatid at mga kaibigan, meron tayong gampanin na dapat yun ay magawa natin. Balikan ulit natin yung gampanin natin. Reminder sa lahat ng atin pong mga kapatid, sa lahat ng atin pong mga kababayan, Ecclesiastes 12:13-14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ay payo, mga kapatid, ni Solomon.
Payo ito dahil, anong payo niya? Matakot sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang payo ni Solomon. Kailangan magampanan natin ang duty natin dahil dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Kaya para ang hatol ng Diyos sa atin ay mabuti, kailangan magampanan natin yung katungkulan natin, yung gampanin natin, ang matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. May mga tao na hindi sumusunod sa utos ng Diyos dahil hindi natatakot sa Diyos. May mga tao na ayaw sumunod sa Diyos dahil hindi naniniwala sa Diyos. Marami pa akong kakilala na atheismo. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Kailangan natin, hindi na natin kailangan na makarating doon sa lugar na sinasabi ng Diyos na kapahamakan bago natin sampalatayanan at paniwalaan. Pwede naman natin paniwalaan ngayon at sampalatayanan bago pa tayo mapunta doon. May mga tao na, Pastor, saka lang ako maniniwala ng impyerno kapag mayroon lang nakapunta doon na tao, tapos bumalik, tapos magsabi na may impyerno. Kaya ang sabi ko sa kanya, mas mainam po, huwag na tayo maghanap ng ibang tao. Manalangin tayo, nakunin ka na ng Diyos, para dalhin ka doon ng Diyos, para ikaw na po mismo ang makakita ng dalawa mong mata, mahawakan ng dalawa mong kamay, kung anong klase ang impyerno, at kung totoong may impyerno. Ang problema kako, wala nang balikan. Pag nakapunta ka doon, wala nang balikan dito sa lupa. Mga kapatid. Kasi kung ibang tao ang mapunta doon, tapos magbalik dito at magsabi sa'yo, baka hindi ka maniwala. Mga kapatid, hindi natin kailangan mag-eksperimento pa para hindi natin paniwalaan. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ng nakasulat nangyayari. Kaya, hihintayin pa ba natin na maging huli ang lahat bago natin masabi sa sarili natin, sana naniwala ako, dapat pinaniwalaan ko, dapat sumunod ako. Kaya mga kapatid, ang karamihang sigaw sa impyerno ay dapat, sana. Yun ang karamihang maririnig mo doon. Sana sumunod ako, sana nanampalataya ako, dapat naglingkod ako, dapat ginawa ko ito, noon pa dapat naniwala na ako. Mga kapatid, may kahatulan na darating sa bawat gawa ng bawat tao dito sa lupa. Kaya anuman ang ating ginagawa dito sa lupa, mga kapatid, kung nag-i-enjoy ka sa paggawa ng masama, may hatol ang Diyos na kaparusahan para sa iyo. May kaparusahang naghihintay para sa iyo. Anuman ang iyong ginagawa, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag kang mabahala, huwag kang matakot. Kung ikaw man ay inuusig, huwag kang aayaw sa paglilingkod. Kung ikaw man ay maraming pinagdaraanan, huwag kang aayaw, huwag kang titigil, sapagkat ang sabi ng Biblia, your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, praise God. Sampalatayanan lamang natin ang salita ng Diyos, huwag ang salita ng tao. Sampalatayanan natin ang mga pangako ng Diyos, huwag ang mga pangako ng tao. Mag-focus tayo sa salita ng Diyos sa lahat ng mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Mag-focus tayo sa salita ng Panginoon. Yun lang ang ating paniwalaan. Sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ganito pang ating mababasa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Lahat ng ginagawa ng tao, hayag yan sa harapan ng Diyos. Lihim mo man niyang ginagawa o hindi. Mga kapatid,
Kaya sa mga nag-i-enjoy sa paggawa ng masama, sa lihim, hayag ka sa mata ng Diyos. Kaya sa mga mapangalunya, sa mga nambababae, sa mga nanlalalaki, ito po ay babala ng Diyos sa inyo. Sa mga gumagawa palihim ng kasalanan, babala ito sa atin. Hayag tayong lahat sa mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Mga kapatid, kasi ang salita ng Diyos, bumabaon ito hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya nga every time na tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, may mga tao na nagpapatotoo. Pastor, dati, nung hindi pa ako naglilingkod sa Diyos, nung nakikinig ako sa inyong pangaral, para akong binabalatan, para akong binubuhusan ng mainit na tubig, para akong nakatingin sa salamin, mga kapatid, na talagang hayag, para akong nasa gitna ng napakaraming tao na tila baga mayroong nakaispiya sa akin na nagsasabi sa inyo kung ano ang aking ginagawa, sapagkat sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, natutumbok ang aking mga kasalanan. Yung aking mga lihim na ginagawa na kasalanan, tinutumbok ng banal na kasulatan. Ganyan po kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nito ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa Hebreo. Amen. Praise God. Hindi tayo, mga kapatid, hindi natin mapagpapasinungalingan ang banal na kasulatan. Hindi natin madadaya ang salita ng Diyos, sapagkat lahat ng ginagawa natin sa lihim ay hayag sa mata ng Diyos. Kaya wag tayong try, wag nating subukan, mga kapatid at mga kaibigan, amen, na kontrahin ang banal na kasulatan. Hayag lahat ng ginagawa natin. Pati ng masamang motibo ng tao, mga kapatid, lumilitaw yan kapag ang salita ng Diyos ay naipangaral. Yung masamang motibo ng tao, lumilitaw yan. Pati mga masamang isip, mga masamang haka ng puso, lilitaw yan kapag ang salita ng Diyos ay naipangaral. Kagaya po ngayon, mga kapatid, lahat ng mga lihim nating kasalanan, sabi ni Apostol Pablo, hubad at hayag. Hubad at hayag lahat ng ginagawa natin. Sa mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya ano ang itatago natin? Ano ang may tatago natin sa mata ng Diyos? Samantalang kahit nandun ka sa pinakailalim ng lupa, nakikita ka ng Diyos. Kahit lihim mong ginagawa, hindi ka man makita ng tao, hindi ka man makita ni pastor, hindi ka man makita ng asawa mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, nakikita ka ng Diyos. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, sa mayroong mga asawa ngayon na nangangaliwa, nakikita kayo ng Diyos. Sa mga anak ngayon na may lihim na galit sa magulang, nakikita kayo ng Diyos. Sa mga magulang naman na lihim na nagpapabaya sa kanilang obligasyon, sa kanila at responsibilidad sa kanilang mga anak at pamilya, nakikita tayo ng Diyos. Amen. Sa mga mananampalataya na mayroong sideline pa rin sa sanlibutan, nakikita tayo ng Diyos. May paghuhukom na darating, huwag natin itong gawing biro. Seryoso ang Diyos sa kaparusahan, mga kapatid. Amen. Na inilaan ng Diyos sana sa mga dyablo, pero ang tao mas pinili na sumama doon sa mga gawa ng dyablo, kaya doon din sila dadalhin ng Diyos. Sa katunayan, ng impyerno, ginawa ng Diyos yung para sa dyablo. Sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ginawa ng Diyos yung impyerno. Kaya lang,
itong mga dyablo na hindi talaga gagawa ng mabuti sa tao, inaakay ang tao papalayo sa Diyos. Kaya dapat alam natin kung ano ang ginagawa natin. Kung ang ginagawa ba natin ay kalooban ng Diyos o hindi. Para magkaroon tayo ng awareness. Amen. Praise God. Kung ano ang magiging resulta ng ginagawa natin. Mga kapatid at mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Noong Genesis chapter 1, nung nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, lahat ng nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo, nung nilikha yan ng Diyos, lumitaw yan sa pamamagitan ng bigkas ng salita ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi ng Diyos magkaroon ng mga hayop sa parang, nagkaroon ng mga hayop sa parang. Kaya ito mga kapatid, sinabi ng Diyos mayroong impyerno na naghihintay sa mga taong makasalanan. Totoo ito, mga kapatid. Hindi ang salita ng Diyos, hindi ito nagbibiro. Amen. Paalala ito para sa iyo, para sa kanila, para sa akin, para sa ating lahat. Mga kapatid, paalala ito ng Panginoon sa atin. Huwag tayong makampante sa ginagawa natin. Akala natin yung ginagawa nating mali ay parang tahimik ang Diyos at walang ginagawa ang Diyos sa atin sa ginagawa nating mali. Kaya ito ang problema, sinasamantala rin. Kagaya dun sa key verse natin mga kapatid, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Amen. Porkit ang haba ng pasensya ng Diyos, sasagarin mo rin. Porkit ang Diyos ay mabuti, mapagbigay, mapagbiyaya, mapagmahal, ay sasamantalahin mo rin. Mga kapatid, meron lang tayong panahon na ibinibigay ang Diyos sa atin para gawin ang kanyang kalooban. Mayroon lamang tayong time duration, mga kapatid. Mayroong time limit ang tao sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, bago pa maging huli ang lahat, magkaroon na tayo ng realization sa sarili natin, sa buhay natin, na masasabi natin, ito bang ginagawa ko ay kinalulugod ng Diyos? Ito bang ginagawa ko ay langit ang dulo nito? Ito bang ginagawa ko ay ikabubuti ko sa darating na panahon at maging sa buhay na walang hanggan? Mga kapatid, kasi dalawa po ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dalawa po ang walang hanggan. Langit at impyerno. Period. Yun lamang po ang buhay na ang walang hanggan. Langit at impyerno. Saan mang dalawa yan, hindi ang Diyos ang magdidesisyon kung saan ka dadalhin niya. Ikaw ang magdidesisyon kung saan mo gustong pumunta. Ang Diyos lang ang magdadala doon sa iyo base sa desisyon na ginawa mo dito sa lupa. Kasi ang pagdidesisyon kung saan mo gustong pumunta, kung langit at impyerno, hindi pagkatapos ng kamatayan, kundi habang buhay ka pa dito sa lupa, ngayon ka magdidesisyon kung nais mo ng langit o kung gusto mo ng impyerno. Kung gusto mo ng langit, mga kapatid, o kung gusto mo ng impyerno, simple lang, Brother Rimar. Huwag ka lang maniwala sa Diyos, sapat na yon na dahilan para maimpyerno ka. Pero kung gusto mo ng langit, maniwala ka sa Diyos, sumunod ka sa utos ng Diyos, matakot ka sa Diyos, magpakatapat ka sa Diyos, manindigan ka sa Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Romans 14:10 to 12, pakinggan natin. Datapwat ikaw, bakit ka humahatol sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. 12. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, I will not exclude myself sa pinag-aaralan natin ngayon. Kasi kasama po ako dito. Tayong lahat, ito ay paalala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, tayong lahat,
amen, ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Hindi natin ipagbibigay sulit yung kapwa natin sa harapan ng Diyos. Tayong lahat sa sarili natin. At bago yan mga kapatid, dineclare dito ni Apostol Pablo, amen, ang supremacy and sovereignty ng Diyos sa tao. Nang sabi ng Panginoon, buhay ako, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag. Ito yung binibigyang emphasis ni Apostol Pablo, yung supremacy at yung sovereignty power ng ating Panginoong Jesucristo, na bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag. Amen. At bawat tao ay magbibigay sulit ng Diyos ng kanyang sarili. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase kung ikaw ay mayaman o hindi, kung ikaw ay kilalang tao o hindi. Mayaman ka man o kilalang tao sa lipunan, mahirap ka man o nasa middle class lang, lahat tayo, basta tao, haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng tao, wala ang Diyos tinatangi. Mga kapatid, amen. Ipagbibigay sulit natin sa Panginoon ang ating sarili sa kanyang hukuman. Kaya yakapin natin mga kapatid at mga kaibigan ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito. Huwag na nating hintayin maging huli ang lahat. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Last verse, sapagat ang oras natin ay magtatapos na. Ikalawang Tesalonika 1:7 hanggang 8. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa Diyos, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, sabi ni Apostol Pablo, ay darating na, mga kapatid, maghihiganti. Kanino maghihiganti? Sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga, Brother Raymar, ang kaligtasan talaga, ebanghelyo ni Kristo. Pero bago mo paniwalaan ang ebanghelyo ni Kristo, kailangan mo munang kilalanin kung sino ang Diyos. Kasi malinaw, yung paghihiganti na gagawin ng Diyos sa tao ay para doon sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos at hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tama na hindi kailangan ang doktrina, Brother Rimar. Hindi tama kasi may mga nangangaral na, pastor, wag na natin pag-usapan kung sino ang Diyos, ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Hindi po pwede eh. Kasi may kinalaman kung paano natin kinikilala ang Diyos, kung sino ang Diyos, kung ilan siya, at kung paano natin sinusunod ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi pag hindi mo kinilala ang Diyos, pag binaliwala natin yung pagkakilala kung sino ang tunay na Diyos at kung ilan siya, may paghihiganti na gagawin sa atin. At lalo na kapag hindi natin pinaniwalaan at sinunod ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano yan mga kapatid? Pagkilala sa tunay na Diyos at pagsunod sa ebanghelyo ng Diyos. Mga kapatid. Amen. Kaya ang kailangan natin mga kapatid at mga kaibigan, Titus chapter 2 verse 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa, mga kapatid, na at pagpapakilala at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas.
Yung dakilang Diyos at tagapagligtas na dapat nating kilalanin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Ebanghelyo, mga kapatid, amen, na dapat nating sampalatayanan at sundin, walang iba kundi ang Ebanghelyo mismo ng Diyos na ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ito ang kailangan nating gawin upang nang sa ganun, ang paghatol ng Diyos sa atin, amen, ay matuwid base doon sa atin pong ginawa habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kapatid at kaibigan, huwag nating hintayin na maging huli ang lahat. Habang may panahon pa, habang may lakas pa, habang malaya mo pang naigagalo ang mga katawan mo, habang wala ka pang sakit, habang wala pang 50 swerong nakakabit sa katawan mo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Huwag na nating hintayin na nakaratay na tayo sa banig ng karamdaman bago pa natin ma-realize na kailangan natin ang Panginoon. Kapatid at kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating kaluluwa. Hanggang dyan lamang po ang ating mapaglilingkod, mga kapatid, sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa katotohanan na ito, na hindi ka lang Diyos ng pag-ibig, hindi ka lang ang Diyos na mahabagin, kundi ikaw rin ang Diyos, amen, na mayroong hukom, amen, nakakaharapin ang tao. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kababayan, amin pong mga tagapakinig, tagapanood ngayon, na magkaroon ng realization sa kanilang mga ginagawa, magkaroon ng awareness sa kanilang mga ginagawa. Buksan mo po ang kanilang mga espiritual na kamalayan sa bagay na itong aming pinag-uusapan. Panginoong Hesus, itong pagpapahayag na ito ay nagsisilbing paalala sa bawat isa sa amin sa tungkol sa kung ano ang aming mga ginagawa. Sapagkat mayroong paghuhukom at ipagbibigay sulit namin ng aming mga sarili sa iyong hukuman. Panginoong Hesus, magpala ka po, magpahayag at magpakilala ng lubos sa lahat ng mga taong nais na magkaroon ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong muling pagbabalik. Isama mo kami, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga nakinig. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise God. Hindi ko naman po kayo maisa-isa, mga kapatid. Praise God sa ating pong pagbati. Sister Jenna Lynn Diaz, Sister Egina Tayab, good morning. Praise God. Sister Eleanor, Sister Lourdes de Mesa, good morning. Sa lahat ng mga nakinig, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dineralo. Kasama ko po si Brother Raymar sa Bible reading. At ang ating pong technical side, Paring Box, maraming salamat po sa pag-assist. Muli, mga kapatid, ang aking pong contact number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Maraming salamat po. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating kakalimutan, siya lamang ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.